Yo, what's up? It's Kolotsky TV once again. Today is pellet gun ulit tayo at ito yung request ng isa nating idol dito sa may comment section. Basahin na natin yan. Let's go. Ito sabi ni Bintoy5517. Yan, ang sabi niya, ako po yung request ko po na HKVP9 na pellet gun. Gawan niyo po ng review. Okay, sige idol. Para sa'yo, gawan natin ng review. Yung HKVP9 natin dito, tamang-tama dahil nandito kompleto ako ng dalawang kulay niyan. Meron tayong tan and then meron tayong black. So, tara na, let's go! Ito yung color block pare. Yan, pakita ko sa inyo. Wait lang. Yan, ito yung color block and then meron din tayo nung two-tone which is yung ano natin dito. Color tan yung sa ibaba and then color block yung slide niya. So, ang ginagandahan sa pistol na to guys, hindi siya katulad ng ibang pistol natin dito na full metal na pwede natin siyang ma-disassemble pare. Etong si HKVP9 pare, pwede natin siyang ma-disassemble easily. So, ibababa nyo lang tong lock na to, yan dito sa baba. And then, hawakan nyo lang yung slide niya. Yan, tapos isulong nyo paharap. So, ayan, ang dali lang matanggal. And then, ang dali nyo lang dito ma-disassemble, pati yung mga parts na dito. May apat na parts to eh. Pag na-disassemble nyo yun, madali lang din naman siyang ibalik dahil may guide naman siya. Makikita nyo naman yung mga, ano yan, yung mga pasukan yan, dapat eksakto talaga yung pagkakapasok. So, kinagandahan nito sa mga full metal din natin dito guys. Etong si HK guys, ang kinagandahan nito sa mga ano natin, sa ibang pistol natin dito na full metal. Ito, katulad ni C.20A na Desert Eagle guys. Ito hindi nyo basta-basta to pwedeng ano yun eh, kalasin. Dahil nga pag kinalas nyo to, may hirapan ako yung ibalik. Yan, tignan natin, meron ba tong ano? Ay, ito hindi ko pa to na-try na baklasin yung mga gantong full metal natin dito. Kasi nga, parang mahirap siyang ibalik. Pero etong sa HKVP9 pare, napaka-easy niya lang baklasin talaga. Baba lang to, ganun. Tapos pwede niya siyang baklasin. Ayan, yan. May hulmado siya rito ng mga daliri natin na talagang comfortable siyang hawakan. So kung makikita nyo, malapitan. Yan, very comfortable siyang hawakan dahil nga may nakahulma rito siya. May pa-wave siya rito no, na parang saktong-sakto yung tatlong daliri natin dito. Pag kinapit natin na ganyan, yan, saktong-sakto yung tatlong daliri natin. Siguro kahit gaano kalaki yung kamay nyo, sasakto dito yan. Hindi nga rin pala kalakihan itong pistol na to. So eto guys, makikita nyo yung trigger guide natin dito, may kalakihan siya, hindi katulad ng ibang trigger guide na parang hanggang dito lang. Yung dito kay HK, hanggang dito siya guys. So ayan parang halos nasa 2.5 inches siya yung haba niya. Kaya ang kinagandahan dito guys, hindi yung natin yung daliri natin may space pa rito. So, meron din siyang railings dito guys. Kung gusto niyo maglagay ng laser or ng flashlight, pwede kayo mag-add. Yan, meron siyang railing dito, panglagay ng mga accessories natin na gusto niyo ilagay. And then, yung ano niya guys, yung front sight and then yung rear sight, yan. Then, nagko-connect naman siya, pantay na pantay guys. Pag mag-aim kayo and then tatarget kayo ng gusto nyo targetin, pantay na pantay naman siya guys, no? So, sa HK, meron tayong dalawang klase ng kulay dito. Nasabi ko na kanina, may color black and then may two-tone tayo na black and brown. Ayan, tan. Ayan, so, sa HK, pag binili nyo sa HK, so may kasama pa siyang ganito. Hindi ko alam kung para saan to, pero parang bullet siya, no? Hindi ko alam kung saan inilalagay. Ayan, parang soft bullet siya guys. Hindi ko alam kung dito mismo inilalagay eh. So, kung tatamaan siya ng bala, ng pellet mismo, siguro tatalsik to. Pero, wala po para saan do. Yan. Parang free na to ni HK, pare. Kung bumili kayo, free na to ni HK. So, kung titignan nyo sa HK talaga, pare, kamukhang-kamukha niya yung tunay na HKVP9 talaga. So, ang pinagkaiba lang din talaga nila is eto, is spring type lang naman. Yan. Sinabi nyong spring type, kasaputok, and then ang bala niya is bibis din naman. So, hindi siya katulad sa totoong barel. Sa mga nagko-collect ng mga pistol natin dyan, tamang-tama to para idagdag nyo sa collection nyo itong HKVP9 na to. Sobrang astig niya pre, and then yung doon sa presyo niya, yan, sobrang, ito ata yung pinaka-cheap na pwede nyong bilhin na talagang mukhang totoo talaga na pistol talaga, no? So pagdating naman natin sa FPS ni HK pare, parang sa HK ata is nasa 150 to 180 FPS, yan. Hindi ko pa, wala pa kasi ko subukan dito ng FPS, pero bala kong bumili ng FPS pare. Pero ang pinakamaliwanag dito is parang umaabot siya hanggang 180 FPS, depende sa bala na gamit po. Meron tayong tatlong klase dito ng bala na pwedeng gamitin. Pwede itong color yellow na to, .12, 0.12,
Itong 0.12 grams na color yellow na BBs. And then pwede rin tayong gumamit nito. Ito actually magkamukha lang tong dalawa na to. Ayan. 0.12 din to, 0.12 grams din to, pero magkaiba sila ng kulay. Isang yellow and then meron tayong white. And then ito yung pinaka sagad na bigat na pwede natin gamitin dito kay HK. Pwede tayong gumamit dito na 0.20 grams kay HK. Yan. Ito siguro hindi na to hahanginin masyado. Bakit nga ba may sinusunod tayo na grams pagdating sa mga bala? So, pag sinabi nga natin na 0.12, mas magaan siya. Pag mga long range yung barilan natin, may possibility na pwede siyang hanginin. And then, mahirapan tayong targetin yung gusto nating targetin. Habang pabigat ng pabigat yung bala, umaano siya sa hangin, no? Mas hindi siya kayang tangayin ng hangin pag ginamit nyo siya sa labas. So, itong 0.12 is, ito yung pinaka pwede natin gamitin sa mga spring type na pistol tulad nitong hawak ko. Pag mas bumigat pa rito, pwedeng masira yung loading nozzle natin dito sa loob dahil plastic lang yon. Lahat ata ng spring type na makikita natin na pellet gun is puro plastic yung loading nozzle niya sa loob, no? So para sa last part ng video natin is gagamitin na natin tong HKBP9 sa labas. So tara, let's go! So ayan, subukan na natin to agad. Kasa, 3, 2, 1, let's go! Kung mapapansin nyo, diretso talaga yung tama ng bala niya, no? So, ayan. Yun, no? Ako lang yung duling, guys. Hindi ko pa natatamaan yung puti. Uy, ano nangyayari? Ayun! Ito, mahirap na. Sumisway na. Sumisway na, pare. Yun, no? Sayang. Konti na lang. Sayang, konti na. Sayang, konti na lang. Sayang, konti na lang. Sayang, konti na lang. Ah, shit. Last one. Isa lang yung tinamaan natin. Pero ang kinagandahan nito kay HK, pare, napaka-easy niyang napaka-easy niyang ikasa. And then yung tama ng bala niya is diretso. Yan, depende. Ang gamit ko 0.12 pa lang. Pag 0.20, pare, mas accurate yung tama ng bala. And then yung laman ng magazine niya, kahit punuin niyo yung magazine niya, yan. Kasi sinasabi ko sa iba, wag pupunuin yung magazine niya. Kahit punuin niyo yung magazine niya hanggang dito, pare, hindi nagkakaproblema rito sa loob. Di siya kumakain ng bala, no? So yun lang guys para sa video natin na to. Yan, etong HKBP9 natin dito guys. Yan, para sa mga request nyo pa, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. At yung nanalo doon sa raffle ko nung nakaraan na sabi ko bibigyan ko ng 100, eto yung nanalo na yon. Comment mo lang dito yung ano mo, PM mo na lang ako guys, o kaya i-ano mo yung mismong number mo rito, o kaya PM mo na lang ako para ma-save yung number mo at isesend ko na sa iyo yung Gcash nyo. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli, mag-comment lang kayo dyan ng mga gusto nyo pang makita at re-reviewin pa natin yan sa susunod. So maraming salamat sa inyo. Don't forget to like to this video. Yan, yeah, bye bye.